Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Kahapon po ay may narinig na naman tayo mula from the end of Senator Peter Cayetano, no, tungkol sa paggamit niya ng simbolong laban. Kaya ikukwento ko sa inyo ano ba ang tunay na kahulugan ng simbolo na to. At para magkaintindihan tayo, umupo muna kayo dyan sa kinaupuan ninyo. Kayong tatayo at kumuha kayo ng mainit na kape. No? At maganda tong kwentong politika natin ngayon. At kilala nyo naman siguro si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? At kahapon nga, nag-Facebook Live na naman. At biglang nag-flash ng laban sign. Sabay sabi na, hiniram daw muna niya ang simbolo ni Ninoy at ni Cory Aquino. Siguro yung mga kasing idaran ko at mas matanda pa sa akin at medyo bata-bata ng konti sa akin, alam yung simbolo na yan eh. Yan ang simbolo, the famous symbol na ginamit ni Ninoy at ni Cory Aquino hanggang kay Noynoy, no, para maluklok sila sa presidency. O naguguluhan siguro kayo, no? At dito sa ginawa ni Alan Peter. Pero hindi lang po kayo ang napakamot ulo dito pa dahil parang pati si senador mismo mukhang medyo nalilito na rin sa sarili niyang propaganda eh, kasi political propaganda to eh, no? At parang nagkakaroon ng rebranding si Peter, no? So dahil diyan pag-usapan natin kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng laban sign at bakit parang naging joke time ang paghiram ng simbolong laban ni former Senate President Alan Peter Cayetano. Although walang copyright yan pero malaki ang itinatak sa kasaysayan ng politika nitong simbolo na to, L, no, sa ating bansa. So ganito, balikan natin yung tunay na kwento ng L sign na yan. Dahil yung mga kabataan, no, ngayon, yung millennials, mga Gen Z, hindi naabutan to eh. Ay para sa kaalaman ninyo, yung ganyan pong senyas, hindi ibig sabihin niyan loser ka or wobble boy or lapastangan. Alam niyo po, nung panahon ng martial law, meron na ba kayong mainit na kape dyan? Habang nagkakape tayo, ito ang kwentuhan natin. Nung panahon ng martial law, ang ibig sabihin ng ELSA na yan ay laban. Yung laban ay nangmula po sa partidong Lakas ng Bayan ni Ninoy Aquino. Noong 1978, nung ikulong si Ninoy, nagkaisa ang mga ordinaryong Pilipino. Kapag naglalakad ka sa kalye nung araw, no, at nag-flash ka ng ganyan gamit ang hintuturo at hinlalaki, ano yan? Senyales yan, hudyat yan, na kasama ka sa laban para sa pagbawi at pagtaguyod ng demokrasya sa ating bansa during that time, di ba? Sa madaling salita, ito pong laban sign ay simbolo po yan ng sakripisyo, pagkakaisa ng bayan, at pagtayo laban sa diktadura. Hindi lang to basta forma. May dugo, may pawis at kasaysayan sa bawat pagtaas ng kamay na yan at nagpa-flash ka ng ganyan. Naikikwento ko dahil ako nung kabataan ko, ako yung naging parte nito eh. Kasama ko yung grupo ni Charito Planes na dating vice alcalde ng Quezon City dahil kaibigan ko yung pamangkin niya. Andiyan dyan si Juan T. David, andiyan dyan si Cabigaw, andiyan dyan si Tito Gingona na dati ding taga-Sanungay. Sa pinangungunahan niya ni Ninoy ang Lakas ng Bayan noong 1978 na tumakbo sila as member of the parliament. At yun, ang istorya niyan, no, doon nagsimula yan. Pero dito kay Cayetano, bakit parang nahihilo si Cayetano sa sarili niyang senyas na laban? So, dito papasok yung medyo nakakatawang bahagi na ng kwento natin. Alam naman natin, nagaling si Cayetano sa matinding bakbakan sa Senado, no? Yung usapin, yung issue sa pag-occupy ng Senate presidency position, no? Yung mga investigasyon na nangyari sa flood control at kung ano-ano pa. So sa kanya, para may pagtanggol niya yung kanyang grupo, bigla siyang humiram ng simbolo ng mga Aquino at marami ang nagulat at nag-react dito. Bigla mang hiniram tong simbolo na to, although hindi naman copyrighted to, no? Walang copyright to. Pero yan po ay malalim po ang pinagugutan na simbolo nito sa kasaysayan ng politika sa ating bansa.
Ang problema kasi dito mukhang nakalimutan ni Senador Cayetano ang sarili niyang political history resume. Kaya tuloy ang daming ang daming netizens ang natawa at nagbiro no laban dito kay Senator Cayetano. Sabi ng mga kritiko, kung titingnan mo kasi yung track record ni Cayetano, dati siyang solid nakakampi ng mga Marcos at naging running mate pa nga ni Digong. Kung maalala nyo, 2016 ang Vice President ni President Duterte, candidate as a President, tapos ang Vice President niya si Alan Peter Cayetano. Nanalo si Digong, talo si Alan Peter Cayetano as Vice President. Kaya nga naging Secretary of Foreign Affairs yan, parang reward na lang dahil kakampi niya, tapos natalo nga lang. Kaya nung naglaban sign siya, ang daming nag-react. Sir Alan, sandali lang, parang nag-shuttle flight ka yata mula sa pula, papuntang dilaw. Baka bukas niya, naging rosas or berde ka na rin. Di ba? So, magulo, no? Parang siya mismo, litong-lito. Parang kanta lang niya kay si Tandingan nitong si Peter Cayetano. Pwede nga nating ikumpara doon sa kaso na isang DJ na nag-remix ng kanta. Pinagsama yung laban ng dilaw at ang estilo ng ibang administrasyon. Ano ngayon magiging resulta pag ganun? Parang kumakain ka ng dinuguan na may toppings na cheese at marshmallow. Siyempre malilito ka sa lasa nun. Baka nga sumakit pa tiyan mo at pag naubos mo yun, diretso ka sa CR at doon ka mag-a-attend ng misa sa loob ng comfort room. Parang ganyan ang tingin ko sa sitwasyon ni Alan Peter Cayetano. Parang hilo na, parang hindi alam kung ano gagawin Although this is actually a rebranding ng kanyang political situation. Pero mahirap yung ginawa niya na yan at hindi kapanipaniwala. Dito may mga grupong tulad ng ATOM, yung August 21 movement, na nagsasabing hindi laban ang ibig sabihin ng L ni Cayetano kundi lapastangan. O kaya naman ay loss, no? Loss, nawawala sa direksyon. Sabi naman ng mga Gen Z sa TikTok, baka ang ibig sabihin ni Senador ay take the L o tanggapin na lang ang pagkatalo sa politika. You're a loser. No, parang ganun ang sabi ng mga millennials at Gen Z sa TikTok. So, siyempre, kung gagamitin mo itong simbolo na to, although sabi ko nga kanina, wala namang copyright yan, anybody can use this. Pero malalim nga ang pinagugutan nito, no, sa kasaysayan ng ating politika sa ating bansa. Siyempre, parte ng lakas ng bayan, ng laban na lumaban sa diktatorya ang Liberal Party, ang grupo ni Franklin Drilon, ni Kiko Pangilinan. So dito, nag-issue sila ng statement na ang sabi, sa madaling Tagalog, huwag mo namang gamitin ang simbolo ng laban ng mamamayan para lang sa away politika ninyo sa pwesto sa Senado. Sinabihan pa nga siya na medyo delusional o nangangarap ng gising itong si Alan Peter Cayetano dahil napakalayo naman talaga ng pinaglalaban niya ngayon sa sakripisyo ng mga naunang tao, no? Nung araw na talagang ay pinaglalaban na yung kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Dito malinaw naman, hindi ko na kayo tatanungin, ano ba yung pinaglalaban ni dating Senate President Alan Peter Cayetano? Very obvious. Hindi naman para sa bayan di ba? So, ang tanong ko dito, may karapatan ba na gamitin ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang simbolong laban? Ngayon, kung patas po ang pag-uusapan, wala namang copyright. Sabi ko nga kanina, walang copyright ang L sign. Libre itong gamitin ng kahit sino. Pwede mo nga itong gawin habang naghihintay ng jeep Pero, pwedeng ganyan, di ba? So, walang may-ari niyan. Walang copyright yan. Kahit sino pwedeng gamitin yan. Pero malalim po ang pinagugutan ng simbolo na yan. Sa politika, alam niyo po sa politika, ulitin ko, ang labanan po ay kredibilidad. Kung gagamitin mo ang isang napakabigat na simbolo ng kasaysayan, dapat tugma yan sa mga ginagawa mo.
Kaya ang nangyari kay Cayetano, imbis na magmukhang bayani na nakikipaglaban para sa Senado, namunga tuloy siyang nalilitong politiko na naghanap ng bagong branding. Actually, this is a case of a political rebranding. Kasi ang dami niyang sabit puro palpak yung ginawa niyang mga desisyon at aksyon sa Senado. Lalong-lalo na nung siya ay mapatalsik bilang Senate President. Ang gulo na ng isip Pati yung minsan pangingatwiran parang wala na sa wisyo, parang walang direksyon no? So mga amigos, mga amigas, ang aral dito, bago mag-sign na po ano sa harap ng camera, siguraduhin muna kung anong kulay at prinsipyo ang pinanindigan natin para hindi tayo magmukhang nagpapasikat lang sa Facebook Live. Di ba? So, ano po sa tingin nyo? Laban ba? O lito lang talaga si Senator Alan Peter